narito ang programang totoong-totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Ano talaga? Wala ganyan. Magandang tanghali. Welcome to Tambayang Mocha at Drew. Hindi po ako si Mocha Uzon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. At kasama ko po ang bakla ng taon. Bakla pa rin, Drew Olivar. Dapat ginagalan mo para quarter turns. Parang si Kwan, gusto ko yun talaga. Slow motion. Slow turn. Yes, magandang tanghali po sa lahat. Happy lunch po sa atin. At wala pa rin po si Madam Mocha dahil busy pa rin po. Talaga. May lakad siya ngayon. Ba yung sila gagagawa ko? Hala, anong nahulog? Ako dito. Nakatayo na. Dun sa po nakakakita sa amin sa YouTube at saka sa Facebook, parang likod lang yata na yun. Ang nakikita nyo ngayon. Ayan, Kasi nahulog yung kanyang headset. Kapag nakakon pala ako, no, attorney, kapag nakatalikod ako, parang akong Cobra Kama. Hindi tuwalya. Patingin nga. Ayun, ang hirap naman ng ganito. Kayo talaga. Okay. Nangako ako na dalawang gwapo sana yung kasama ko ngayon. Kaya lang, as usual, hindi na naman nakasakay ng angkas. Kasi nga, walang angkas. Kamusta na tayo, Lolo Art? Kailan naman? Ay, baka magalit naman siya, attorney, kapag tinatawag natin Lolo Ark. Eh. Bakit? Cute siya. Hindi, tawagin na lang natin ng Baby Ark. Ay? Baby Ark. Talaga ginaranti mo na ngayon na magagalit siya sa atin. Ano pa? At least pinabata, di ba? Baka ayaw niyang tinatawag ng Lola para pumasok na talaga ang angkas. Dumikit na sa ulo ko yung baby. Ark. Baby Ark. Baby Ark. Lola Angkas na. Ano ba yan? Para love namin yan si DOTR Secretary Art Tugade. Kaya natutuwa lang talaga kami sa kanya. Kaya kumbaga term of endearment namin sa kanya yung Lolo Art. Well, ngayon. Yes. Baby Art. Fine. Okay. Ngayon ay, anong araw ba ngayon? Ngayon ay January 11, 2018. Uy, 19 na. 2019. Ano ba? Wala akong sense of time. Dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, meron tayong DWIZ text hotline 0918-350-2378 at pwede kayong sumubaybay sa Facebook Live natin sa DWIZ 882 tsaka sa YouTube live streaming ng DWIZ. Ayan, hello. Ganda ng camera namin. Gwapo-gwapo ni Drew. Ay, no, tune in na. Ay, nanonood pala si Sir Conrado Banal. Hi, sir. Si Boss Conrad. Boss Conrad. Tapos si Attorney Nick Nangit. Hi, Attorney Nick. Yes. Hindi ba nanonood si Attorney Ahmed o nag-aabang pa rin lang sa kanya ngayon? Ay, wala. Ay, panoorin. Naging ko, inagawan ako kahapon ng pagiging pagkabakla ko. Oo nga. Ang kinin nyo na, para makakuha na ako. Bakla ako ng taon. Sabi nga ni RJ, yan ang tawag niya kay Drew, bakla ng taon. Sabi ko, paano yan? 2019 na, bakla ng taon siya ng 2018. Oo nga. So, na parang wala na lang talagang pinagbago, di ba? Mabuti pa talaga tong si TP, di ba? Nag-post kanina, attorney, na magkamukha na daw ni ni TP si Mocha. Pero nilinaw daw po niya na parang naging kamukha ni Mocha si TP. Parang, anong gusto mong palabasin? May nag-hater sa akin. Tapos, syempre, hindi tayo pikon. Kaya lang, akala mo ba pwede kang mag-hate sa akin tapos hindi ka mababalingan kahit paano. So, pinost ko. Kasi yung hater, sabi niya, fake ka naman gumagaya ka lang kay Mocha, lalo na sa buhok. Girl! Na-meet ko si Mocha 2017. Hanggang bewang na yung buhok ko. Ano gagaya ako sa kanya? Magpapahaba ako ng buhok ng 2 taon. Niloloko mo naman ako Hoy, TP. At tapos, humirit ang TP ngayon. Sabi. Hindi ikaw ang kamukha ni Mocha.
Sabi niya, siya daw. Sabi ko, teka muna, ano yun? Sabi niya, siya daw ang gumagaya kay Mocha. Ay, hindi daw siya ang gumagaya kay Mocha. Si Mocha ang gumagaya sa kanya. Ay, ganon? Diba? Ay, tipi. Manalo, winner ang ano mo. Ang lakas talaga ng loob. Ay, tipi, si Mocha, hindi panot. Charot. Rico, ba't ba hindi ko matigilan? Sabi ni Lily Rad, bakla ka ng dekada. Ayan. Diba? Ay, ang bait naman. Thank you, Ma'am Lily. Ay, kahit nagaganito kami ha. Ganito kami ni Tipi ha. Love na love ko yan. Babawi ako sa kanya. Babawian din niya ako. Ay, bago ang lahat. Yung mga nakikinig sa atin, both sa Facebook, ay nakikinig at nanonood sa amin sa Facebook Live at saka sa YouTube. Share naman dyan. Nakikita ko kung ilan kayo, tapos kukunti pa lang ng share. Yes, share. Para para masaya, marami tayo dito ngayon. So ano po bang mabalita ngayon, Attorney Trixie? Nanonood si Ma'am Tess B. Happy birthday, Ma'am Tess B. Ayan. Happy anniversary pala sa inyong 16th birthday. Yes, Mike Tess B. Love natin yan si Ma'am Tess. Kaya, so, pag-uusapan po natin ngayon ay about kay Pangulong Duterte. Ayan, Pangulong Duterte, nangakong itataas ang sweldo ng mga guro ngayong taon, pero di malinaw kung bahagi ito ng salary standardization law. Yan, sabi. So, kahapon po, pumunta po ng Santa Ana National School, National School po ng Kwan, sa Bulacan po, si Pangulong Duterte, at nag-speech po siya doon. Pinag-usapan po ang, yung mga yung parang project po niya itong unang buwan ng taon para sa mga guro, itong first quarter ng taon para sa mga guro na yun nga po parang tatasan yata po. Ganito kasi yun, hindi na ipasa yung General Appropriations Act ng 2018 kasi dapat sa 2018 ipapasa yung budget for 2019. Siyempre, mga lolo natin sa Kongreso, hindi na natapos. Umabot na sumiti nila sa Senado, nabinbin siyempre sa Senado dahil wala masyadong oras para talakayin. So, nitong January, dapat mag-meet sila para maipasa itong itong budget. Itong problema, habang hindi pa po napapasa yung budget, re-enacted budget tayo. So, hindi natin madadagdagan right away yung mga sweldo as promised. Kasi ang sabi, dapat itong first quarter, madadagdagan ng sweldo ng ating mga school teachers. Sinabi naman itong majority speaker, majority floor leader, Rolando Andaya. Andaya. Blue, nag-distract mo ko. Si Andaya. Pwede naman daw taasan na yung sweldo kung gusto. Kahit hindi na ipapasa yung budget. Pero ang problema dito kay Majo, hindi niya in-explain. Sige nga, paano? So, hindi niya masabi, saan huhugutin to? Okay. Ito, sabi, si Attorney Ahmed nagising na. Online na. Sabi niya, kasama ba sa ACT, kasama ba daw ang party list teachers dun sa increase? Sadly, equal opportunity yata tayo. So, pati yung mga ACT party list teachers ay madadagdagan naman. Hindi naman tayo malungkot, kayo naman. Yung iba naman kasi sa ACT, di ba, miyembro lang naman siya, di ba? Attorney na parang wala naman silang, yung iba din kasi doon, wala silang kaalam-alam na parang ito nga, huwag niyong pag-initan din yung ibang mga teachers doon, no? Di ba? Tama ba, Attorney? Hindi, ganito yan. Yun nga yung sinasabi ni Attorney Ahmed kahapon. So, online sa ating FB, si Awesome Attorney Ahmed Paglinawan. Bakla ng one day. Bakla ng kahapon. So, bakla ng kahapon kasi wala ka na naman ngayon. Pero hindi ka namin pwedeng pagalitan kasi nga walang angkas. Lolo Art, pinaparinggan ka namin. Kahit love ka namin, Lolo Art, sige na, yung angkas tagal-tagal naman. Pag-usapan nyo na. Maawat naman kayo. Hindi ka seryoso. Dali-dali makalusot sa traffic kapag naka-angkas. Nag-blue pa man din ako, di ba, para support sa angkas, di ba? Pero nagmukha ang gasol, Attorney. So, ano ka rin pala? Kung angkas Rara Boy, ikaw si Dear Pangit.
Yung mga dear pangit. Namimiss na namin yun, ganun attorney na parang... may post ang angkas kahapon, hindi ko na maalala. Basta, may tinatanong sa kanya, tapos ang sagot niya, non. So, tanungan tuloy, anyan? Non. Meron bang yes? Allah, hindi ko alam tuloy. Baka para siyang si... Ay, wag natin tawanan yung para siyang si President Confefe. Tapos, tanungan lahat ng tao, anyan? Tapos pinanindigan nila, that's a word. Confefe, baga sabog, yung parang confetti, parang gano'n. Hindi hanggang ngayon, malaking misteryo pa rin kung ano ang confefe. Ngayon, nadagdagan na yung mga misteryo natin, yung pinost nga ng angkas na non. Non. Talagang, siguro bigyan mo pa ako ng mga 2 linggo bago ko ma-figure out ito. Partida yan. Mabuti pa ito, 'di ba, na kahit hindi natin maintindihan, 'di ba? Mas mahirap pang intindihin itong kay Lolo Ark. Lolo Ark, hindi kita maintindihan kung bakit inalis niya talaga ang angkas. 'Di ba? Yun dapat ang ipaliwanag ninyo. Ngayon pa man, sige. Pero love ka namin, Lolo Art, iniintay namin yung usapan ninyo. Kung paano nyo papayagan na merong ano ba tawag doon? Hindi siya ride sharing. Ano ba tawag doon sa angkas? Basta two-wheeled na taxi service. Parang ganyan. Basta ganun na lang talaga. Ayan, so ano ba yung pinag-usapan natin? Sabi ni Ahmed, Confefe ay fefe na sira, Confefe, C-O-V-F-E-F-E. Confefe. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin. Ano yun? Fefe ng Cov. Sagutin nyo nga, mga kwan. Kung alam ninyo kung ano yung Confefe na yan. Diba? Alam ko lang talaga, Pechay ko eh. Hello, Pechay. Ay, meron na? Tulog pa siya. Ay, tulog pa siya. Hindi pa nag-aalarm yung kwan ko. Diligan mo kasi. Ay, hindi. Speaking of dilig. Hindi naman ako queen eh. Para in-nurture. Queen! Must be nurtured. Must be nurtured. Diba? Ay, may bago ang lola mo. Ano? Ay, nakita ko yun. Diba? Attorney. Doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, nag-post po sa kanyang Instagram si Madam Chris Aquino ng picture na nasa hospital siya sa Singapore. Nakahiga siya sa, hindi ko na sabihin nakaratay. Sorry po. Nakahiga siya sa bed. Sorry na kasi. So, nakahiga siya dun sa bed. Tapos nakalagay sa kanyang arm na makamupunit yan, Bruha. So, nagpipigil ka ng tawa. Tumigil ka niya, mapunit yan. Okay. Tumawa ka na kasi. Mamaya kung saan yan lumabas. Natatakot ako sa lumalabas ngayon sa bunganga mo, attorney. What? Wala kasi si attorney. Nakaratay talaga. Wala yung bakla ng kahapon sa kailangan you make up for the missing piece, diba? Ayan. So, continue. Nasa na ba ako? Okay. So, ang lola niya nakahiga dun sa hospital bed wearing a sad face. Alam niyo yung sad face ni Chris? No talagang, alam niyo yung smiley na dilaw. Dilaw pa. Yung dilaw nga. Yung dilaw, diba? Dalawang tuldok para sa mata. Tapos yung overturned na U. Alam mo, ganun-ganun yung itsura niya. Maputla lang yung kanyang hindi siya naninilaw masyado. So nakababa talaga yung mouth niya naka-turn down na ganun. Tapos meron siyang yung pang-take ng blood pressure. Nakasalpak dun sa arm niya. Tapos looking like she's slightly in pain and suffering talaga. Tapos sabi pa niya, survived 2 tests. Tapos parang, survived 2 tests today. More later, have to sign off now. Sabi ko, ay, hindi ba kahapon sinabi ng lola mo? Ay, the other day sinabi niya, we have to sign off from all social media orders doon ng doctor niya kasi hindi bawal siya ma-stress. Okay. Tapos picture pa rin talaga. Picture talaga. Tapos sabi ni Doc Ethel, bakit ganyan yung spigonometer niya? Nasa labas ng bathrobe na napakakapal. Diba? So, paano magiging precise yung pag-take ng blood pressure mo, girl? Ang gagaling dyan sa ospital ng Singapore, hindi naman siguro tanga yung mga nandyan, no? Diba? So, tapos, eto pa, ang magagaling na mga nurse na kaibigan natin,
na walang humpay na nakamonitor din at kumakain ng popcorn dito sa mga pinagpo-post ng lola mo. Sabi, bakit ganun ang lungkot-lungkot ng mukha niya? Kala mo, fatal yung kanyang pero yung nakalagay doon, blood pressure normal, tapos yung pulse vital signs normal. Girl naman, wag ka naman ganyan. Kulang hindi nagtutugma yung yung facial expression mo dun sa vitals mo. Masyado ka namang sad kasi face. Attorney Kwanyan, alam mo, siya talaga yung queen of clown, di ba? Ang mga clown attorney, di ba, kapag nag-makeup yung mga ganyan, naka-smile parati yan. Kahit tapos nakababa na kapag yan, tinanggal mo talaga, malungkot, gano'n. Gano'n talaga si Chris Aquino, attorney, na para siyang clown, na magmumukha ka talagang may sakit kapag tanggal ang makeup mo. Talagang tinanggal talaga niya ang makeup niya, walang nilagay. Tapos ang buhok niya dapat talagang gurang na gurang. Ay, grabe. Ganun naman talaga. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng dire-diretso magsalita si Duna. Mayroon walang walang sundot dun sa dulo. Ginano ko muna, may build up muna habang kumakanta ka, attorney. Di ba? Ganun muna, na parang alalay lang. Tapos biglang gurang na gurang. Dapat ganun talaga ang kwam mo para may simpatsya ang tao sa'yo. So, sabi, si Attorney Awesome naman sabi, tanga ang pasyente. Ito bang pinag-uusapan natin? Malay ko ba kung sinong pasyente pinag-uusapan natin dito? Anyway, so yun ang latest drama ng lola nyo. Meron siyang picture straight from her hospital bed in Singapore. Naubusan na po ng popcorn dito sa Pilipinas. Meanwhile, ina-announce na nag-post nga itong si James Deakin na pinag-iisipan na niya kung kakasuhan niya si Joe Verlario for libel dahil nung nalaman-laman niya na ito na nga pinondohan daw, di umano, ni Madam Chris ang mga balahurang post na paninirang post ni Joe Verlario laban sa kanya. So, di ba? Ang lakas-lakas mo, Jobber, na magkaso-kaso dati ng libel, pero ikaw din naman yung nagpa-practice ng ganyan, ng lalibel, di ba? So, ka-libel ka talaga kahit walang ginagawa ka, titingin ka lang na parang, ay, naku. Ay, walang magawa ang ngayon. Naninira ka. Naninira ka, hindi naninira ng pangalan. Naninira ka ng araw. Ganun ba, Attorney Levis? Iba na. Panira lang naman. Yun na nga hindi ko alam kung aabot sa level ng libel ito. Kasi kahit dun sa mga ginagawa niya, she fails. Sorry na lang. Yung mga pambabalahura niya ng mga pro-administration or pro-Marcos na mga vloggers at saka yung mga vloggers and micro-vloggers, sablay pa rin. Yun lang nga. You have succeeded in making us talk about you. So, puntos yun para sa'yo. Yun lang nga. Ang pagsasalita namin tungkol sa'yo ay hindi naman kami nanghahanga sa'yo or humahanga sa'yo. Tapos tinitira ka pa, attorney, no? Diba? Na parang nagmamagaling siya about sa fake news. Ay, fake news daw ako. Fake girl, news. Ito yung problema ni girl. Hindi niya ni-look up yung meaning ng fake news. Ito pa yung nakakasakit dyan. Nagle-lecture daw siya tungkol sa fake news. Ay, lumilibot pa talaga siya. Lumilibot. Sponsored by your favorite Yellow Party. Then, umiikot siya supposedly to enlighten everybody on what constitutes fake news. Anong expertise ng lola nyo? Hindi siya comms graduate, at least as far as we can see, unless meron siyang biglang mag-produce na college degree ng mass comm or something like that. Hindi siya journalist, blogger po siya, pero ano yung expertise niya dito sa communication so that she can actually define for us what constitutes fake news. Hindi yata niya alam yung meaning ng fake news. Yun nga, attorney. Hindi niya alam talaga kasi wala namang natapos yan. Ang natapos niya lang, maglaba, natapos niya. Ay, grabe. Maghugas ng pinggan. Buti pa siya nakatapos, di pa ako tapos maglaba. Kasi ito yung problema, running joke namin ito dun sa, sa personal account ko. Kada laba ko, iniisip ko palang maglaba kung mukulimlim na. Parati yan nangyayari sa akin. O kaya worse, nakasampay na ako't lahat, enjoy ka na, kakape-kape ka na, nagbabaso ka na. Mamaya, maririnig mo na yung tunog ng ulan. Una, cute ka pa mga tipong, ang sarap naman, uulan. Tapos marirealize mo, yung sinampay! Ayan, takbuhan na. Attorney, ang problema mo kapag naglalaba ka, di ba? Yung about sa kwan, kapag maglalaba ka, biglang uulan. Ang problema ko naman, attorney, na parating nangyari sa akin. Pagkatapos ko maglaba, nagsampay na ako, pagod na pagod ako. Tapos, yung sampayan ko, masisira.
bagsak. Ay, bumabagsak. Girl, kailangan mo mag-jetta. Yun ang ibig sabihin na. Pati damit, attorney, mabigat. Paano malaki na yung size ng maong mo? XXL, ganun ba? Kaya attorney, ginaganyan ko talaga. Ang hirap pala talaga ng gano'n. Size 38 na ko, kaya pala kanina, gusto ko sanang basahin yung palad mo, kaya lang mukhang pasmado ka. Sabi sa'yo, huwag kang maglalabang matapos mo magplancha. Attorney, bakit kaya ganun, no? Dati itong palad ko, no? Nung, dito, hindi na siya masyadong, malalim dati itong line niya na itong line na to. Dahil sa kakakain ko, kakataba ko, nawala yung isang line. Ganun na ako katabangan. Kakalaba mo? O kakataba mo? Kakakain, ganun, tumaba ako. Nawala ka na linya sa palad. Ano yung lifeline? Hindi ko kasi ito dati, wala talaga itong mga linya-linya attorney talaga dati. Kuwan lang ito. Tapos nung nagkuhan ako, ngayon nagpapapayat ako, ito para siyang nag-stretch mark. Ay, sobrang taba. Akala ko sasabihin natin, pero pwede nating sabihin, si Blue Olivar, kuminis na sa kakakain. Ay? Diba? Pwede na. Kuminis mo talaga ako, attorney. Yung palad. Ay, grabe. Wala naman tayo pinag-uusapan ng mukha. Pero okay na lang din, attorney, na kung tayo ngayon, na kumain tayo, lumamon tayo, di ba, Tipi? Ngayon, kain na tayo ng kain para swerteng tayo kasi Year of the Pig na po sa February. So, ay, oo. Ayan, madami na namang mga Chinese New Year, pampaswerte. Pero pinagbawal na ang paputok. Diba? Nagpumirma po ang ating Pangulo ng executive order para sa mga paputok. Ayan po. Inihayag ni Pangulong Duterte nitong Huwebes na magpapalabas siya ng executive order upang ipagbawal na ang mga paputok sa buong bansa kahit bumaba ang bilang ng mga nasugatan sa nakaraang pagsalubong ng bagong taon. So, ayan. Bawal na naman. Parang taon-taon naman yata, bawal na. Ay, bawal pero na. Ang galing nitong last na New Year. Yes, attorney. Diba? Walang mga 35% po ang binaba ng mga firecracker-related injuries ayon sa DOH. 35% down from the year before that pa. Meron pang certain percentage down. So, halos wala. Merong ibang mga hospitals na walang reported na firecracker injuries. Ay, nga. So, sana ganun din po this coming Chinese New Year. Basahin ko lang tong comment ni Geraldine Galit. Ang sabi ito? Hinahijack na. Si Ma'am Geraldine Galit. Di po siya galit. Ma'am Geraldine Galit. Nagre-react siya dun sa sinabi natin tungkol dun sa lecture ni ni Miss Laurio. Ang sabi niya, uso na ngayon yung DIY, do-it-yourself expertise. Ay! Kaya pala pati mga damit niya, DIY. Kaya talaga. Hindi, pati grabe. DIY, parang clay. Parang do-it-yourself lecture on fake news. Girl, okay. Nag-lecture din ako on fake news na nasa PCOO kami ni Madam Mocha. Yes. At it was well-received naman. Kasi, ang undergraduate degree ko is in linguistics. It includes pati yung mga inaral ko dun sa psycholinguistics at saka sa neurolinguistic programming. Sige, Jover, please look it up. Maraming syllables yun baka hindi kayanin ng dictionary mo. Naka. Gayon masusunog ka talaga. Kailangan mo talagang magkwan. Dahil kapag siya ang nakaharap mo, si Attorney Trixie, masusunog ka talaga. Kaya kailangan mong magpahid talaga ng hindi po sunblock, kundi Mang Tomas. Ay, taga nagulat ako. Hindi ba yung dahon ng pandan? Mang Tomas talagang kailangan. Okay. Masarap. Baboy. Baboy ako. Baboy ako, vlog ako, gagawa ako. Alam niyo kung bakit ang lakas ng loob namin magbatikos ngayon? Because she started it and this constitutes self-defense. Well, actually, hindi siya self-defense. Hindi tayo mag-fake news ngayon. Hindi tayo mag-fake news at all. Ang dito is that, dun sa Korte Suprema, kunwari, may nagsabi sa'yo, may minura ka, PI, pwede ka sumuot, PI mo. Si second PI, hindi yan act of aggression. Although sinasabi ko na sa inyo ngayon, ng 1968 pa lang sinabi na ng Korte Suprema na yung PI ay hindi po yan considered na mura at hindi po yan damaging. Yes. 1968 pa yung decision na yan, hindi namin to iniimbento. So kapag sinabihan mo yung isang tao ng PI, hindi yan actionable. Ibig sabihin, it's an expression ng frustration. Kaya, Miss Laurio, hi, PI.
Anyway, ayan. PI ka, sana tinakbo ka na lang ng pusa noon. Ay, ang tinakbo na muna. Nung sanggol siya. Parang sine, di ba? The Changeling. Ganun kasi kapag walang future ang bata. Inoint natin. Pero alam mo sa'yo yung topic. Kaya sabihin natin, sabi ni Atty. Ahmed, at tama siya, ang prinsipyo na yon is the right to reply. So, ewan ko kung nasa natin yan. May hirit din itong si Atty. Nick Nangit Teka, hinahanap ko pa Nick, sandali. Ang bilis ng mga comments ninyo, oo, ha? nga, kapag joke. Pagka nagjo-jologs kami dito ni Drew. Kasi Friday po ngayon, so medyo nagiging natin. Pag wala si Madam Mocha, pag Friday, tapos dalawa lang kami ni Drew, asahan ninyo, balahuraan na kami. Oo, ganun talaga. Kahit yung binabalahura namin ay yung isa't isa. Yes. So, pero alam mo, attorney, ang fake news talaga, yung si Jover, dati nag-post siya na parang, ano ba yan? Hindi ko in-expect talaga na ganito mangyari sa buhay ko, na magiging, na parang parati akong ini-invite sa mga lugar para mag-ganito, mag-lecture, ganyan. Parang, mapapaisip ako na, ang ganda mo, para ka invitein, parang ganyan, attorney. Parang fake na fake talaga. Nasaan ang resibo na talaga ini-invite ka? Baka meron talagang katotohanan na may nagkukan talaga sa'yo para pumunta ka tayo dito. Patunayan mo muna yung sinasabi mo na yan. So, yun na nga. So, itong isang vlogger po na to, dun sa ating mga nakikinig sa radyo, kung hindi pa po kayo sumasakitan dyan sa kakatawa, explain ko lang kung sino po itong pinag-uusapan namin. Siya po ay isang vlogger na taga-kabilang parlor. In other words, hindi namin kaanib. Or hindi namin kasamahan. Hindi kami pareho ng paniniwala or political views. Okay? Okay lang sana yon. Kaya lang, nambabalahura siya ng tao. Like, nagpo-post siya kunwari, nagkakalat ng fake news si ganito. Hindi niya naiintindihan ano yung definition ng fake news. Unang-una, ang fake news po ay isang article na nagpapanggap na news pero may intention to mislead. Okay, so yun yung mga elemento doon. Mislead or deceive. So yung elemento na yun, intent to deceive, mahalagang alamin kung ano yun. Kasi kunwari, mag-apologize ka, mag-issue ka ng retraction, mag-issue ka ng erratum, katulad ng ginagawa ng traditional media, mawawala po yung intent to deceive. Yes. Kaya nga ginagawa nila, merong mga fact-checkers, mga ganyan-ganyan. Ngayon, kung ma-fact-check ka at chinek mo rin based on your own sources, pwede mo naman i-challenge yung fact-check. Pero, pagka meron ganon, palitan between the fact-checker at saka dun sa there's also no intent to deceive. Ito yung problema ni Jover. Hindi niya na-establish yung mga elemento ng fake news. Kaya, ngayon, questionin ko yung mga credentials niya at kayong mga eskwelahan, yung mga nagsusponsor nitong mga lectures ni Miss Laurio, questionin nyo din. Paano siya naging expelto? Bakit? Como ba't vlogger ka? Expert ka na on fake news? Inalam mo ba? Professor ka ba ng communications? Or kahit hindi, ganong kalawak ang iyong experience bilang vlogger para makapagsabi na meron kang pag-i-expel, pagiging dalubhasa sa isang, larangan ng kaalaman na, girl, feeling ko, nagpa-fly by night ka lang eh. Yung alam mo yun, you're winging it. Sorry, mali yata yung term na ginamit ko. Not fly by night, but you're winging it. You're making it up as you go along. Or, you're misleading people into thinking na meron kang alam tungkol dito. Ilang taon ka na bang nagbablog? Oo. Para ka lang nabigyan ka lang ng computer, natuto ka lang mag-computer, tapos type ka na. Bumilis lang internet mo, hindi ka na nakadata na parang sarap ka na parang magmamagaling na parang, mukha na ako, sulat ka na ng sulat, na parang ganun ka. Ilang ka pa lang, 2 years ka pa lang ha. Diba? Sabi ni Lori Antonio, ma'am naman, correction, kabilang koral, hindi parlor. Ay, grabe naman itong hindi masyadong kwan yun. Foul yun, ang sakit. Hindi pwedeng, mo yun. Hindi pwedeng kabilang koral, madam. Kasi, basta parlor yan. Kami, beauty parlor. Sila,
funeral parlor. Funeral parlor. Kaya hindi pwedeng koral. Aba, tayo, koral, ganda kong to. Ay, sorry, ganda ni Drew na ganito. Yes, diba? Masyadong gwapo si Drew para sabihin nasa koral siya. Ay, Attorney, may token ako sa'yo. Di ba parating yung, ito kasi ang babaw-babaw niya na sinabi niyang fake news, na sinabi lang dati ni Madam Mocha, na ang mayon ay nasa Naga, ganyan. Na parang fake news na ba yun, attorney, na nagkamali lang sa pagkakakuan? Yung pagkakasabi na ang mayon ay nasa Naga, yun talaga ang talagang sinalsay nila talaga. Ano yung point ng fake news? The point of fake news is an intent to deceive. Dapat gusto mong manlilang. An honest mistake. Di ba? Ito yung nakakatawa sa mga argumento nila. Sasabihin nila, ang tanga-tanga mo, fake news ka. Hindi pwedeng ganon. Kung tanga, may lack of knowledge. Kung may lack of knowledge, wala kang intent magsabi na tama o mali yun. Therefore, kung it's an honest mistake, no intent to deceive, no fake news. Yes. Diba? Yan yung yung problema sa ibang tao, pinabili lang ng suka, naging eksperto na sa fake news. Kaya ang tawag natin sa kanila, hindi kabilang koral, mga pilita koral. Ay! Pinipilit kasi nila, attorney. Nagets ko. Ay, talaga, in-explain talaga yung joke ko na. Talaga. Alam ko, attorney, matalino ka. Grabe! Diba? Babalik po ang tambayang Mocha at Drew. Magpapatanastas muna tayong oras natin, 12:31 ng tanghali. Sila Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Muli nating balikan sila Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Bakit wala pa yung ating video, Facebook Live? At saka sa YouTube. Wala tayong screen. Kuya Winner, ay di pala kay Kuya Winner to. Nasa na yung aking Sokmed people. Yes, ayun. Hello. Okay. Magandang tanghali. Nagbabalik ang tambayang Mocha at Drew. Hindi pa rin ako si Mocha. Ako po si Pixie sa Angeles. At kasama ko ang bakla ng dekada. Bakla pa rin. New Year na, bakla pa rin. Drew Olivar. Hindi natin kasama ngayon ang bakla ng kahapon. Si Attorney Awesome Ahmed para nakatambay yata siya sa Facebook Live natin. Hopefully bumalik unless natulog na naman. So, wala rin yung bakla ng Kongreso. Mocha. Baklang babae. Grabe, pag congressman na si Mocha, anong tatawagin natin sa kanya? Ano ba? Congressman Boklo? Ay, hindi, ikaw yun. Ang tawag ko sa... Ay, grabe. Hindi ba congressman? Congressman. Asik nga siya. Madam o kaya boss ang tawag ko sa kanya. Nangingilabot siya. Kasi kahit gano'n na parang tayo ang boss mo. Tayong mga Pilipino. Ay, hindi, parang kanyo. Nanggaya, parang nanggaya. Hindi, tayo ang ganyan. Walang ganyan. Hindi pumatok yung linya na gano'n eh. Siya naging boss natin. Okay. Sabi, pinag-uusap. Ewan ko kung saan nanggaling yung pinag-uusapang tanga nitong si Grace Fideluces. Yes. Sabi niya, ang tanga ay yung 4 times 10 equals 1,600. Si Madam talaga, hinuhukay talaga ang pangkay ng kahapon. Grabe. Paano ba yung na yan? Parang maganda yan na gawin sa negosyo, no? Yung 4 times 4 para dumami talaga. Di ba yung tinda kong table, no? Dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, may kwento kasi si Drew. Yes. Na nagbebenta kasi siya ng coffee table book. Yung isang kanya, isang bumibili sa kanya, hinanap yung coffee table. Yung pala. So, ayun nga po, hindi po siya 4x4. Hindi po siya 4x4 na table. Okay? 4x10. Parang bayad niya 1,600. Hindi. Ang cost na kanya, 2,900. Yes. 99 ba? Grabe, piso yung diniscount mo. Grabe. 2,499, attorney. Wow, piso yung diniscount yan nito. Talaga. Mapapahal talagang bakla, diba? Diba? Kahit paano. Pero yung sukli sa akin pa rin. Grabe, piso talaga. Diba, attorney? Tama, yaman ka nga niyan itong Year of the Pig. Oo, yayaman talaga tayo. So, swertehin talaga tayo. Mananalo talaga ang kasosyo. AA kasosyo. Pero hindi mananalo. Hindi naman. Ang maagang
na-convict, okay. Merong na-convict na kahapon itong si Miss Digito, Maya Digito. Yep. Siya po yung manager ng RCBC na kung saan dumaan sa kanya yung $81 million na di umano'y ninakaw from the Central Bank of Bangladesh. So, ang pinagtatakhan ng madla, although syempre, kung bakit siya lang, manager level siya siya lang ang na-convict. Although, ang sinasabi naman, press release naman ng RCBC is, di ba, kaya alam ng mundo at kaya alam namin at pinaninindigan namin na hindi kasali ang RCBC Bank dyan. She was working alone. Nako, $81 million, di ba? Ang hirap trabahuin kasi ang ginawa kasi nila attorney na parang ilalagay daw nila sa mga madaming accounts na wala naman talagang pangalan na gano'n. Ang hirap kaya hati-hatiin na gano'n. Pero yung isa meron, si Kim Wong. Although in fairness, si Kim Wong, nag-sorry siya ng pera. So, naggawa kasi ng mga parang daming accounts. Yung dalawa hindi na nahanap. Pero yung isa, supposedly, how do you call this? Yung kilalang businessman na very controversial, si Mr. Kim Wong, yung isa. But, to be fair, after the Senate hearing, sinoli niya, di umano, yung pera na dumaan dun sa kanyang account. Gayon pa man, yung ibang mga bilyares na yon ay napunta naman ay diniretso supposedly ni Madam Digito doon sa mga casino sa Clark or one of the casinos sa Clark kung saan tuluyan na silang nag-disappear. So nahutulan siya ngayon ng hukuman at na-fine siya. Hindi ko alam gano'ng katagal yung jail term niya pero ang fine niya 4 years lang ba? Ay, sandali. Medyo dramatic yung pagkahuli dito na ano mo ba yan? Nasa aeroplano kasama ang buong pamilya. Palipad na. Parang Papunta ng Tokyo. Parang gano'n. Dramatic. Mas dramatic to. Manghihina si Chris. Nakasakay na sila sa aeroplano. Sarado na, pasara na. Kasama niya buong pamilya, pupunta sila ng Tokyo. Biglang may sumakay na ilang mga at inaresto siya. Baba daw sa aeroplano. Hindi pwede, paalis na kami, bayad na to. Matagal ng plano, pupunta kami ng Tokyo Disneyland. Siyempre, hindi naniwala yung mga aresto sa kanya. Pinababa siya. Very dramatic. Tapos tumuloy-tuloy na yung hearing niya. Gano'n na, hindi na siya nakatuloy. So, although she's out on bail, out on bail ang yung mga tipo, ang fine niya, 104 million pesos. Fine niya yun, no? Kasi for money laundering. 8 counts of money laundering. So, it pays to be good. Diba? Tsaka, it pays to, yung kunwari, marami kayong magkakasabwat, tapos, ikaw yung pinakamababa o ikaw yung pinaka sa tingin, kung matalino ka, alam mo kung sino sa inyo yung disposable. Yes. Alamin nyo na yun. And this is a good rule to follow, Miss Blogger. Pag sa tingin mo, diba, there's always at least one sa isang grupo na nagkakasabwat, merong at least isa dyan na disposable. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi yung mga kasama mo, ikaw yun! So, kapag nagkalaglagan na, tandaan nyo yung pangalan ko, as you fall on your way down. Yeah. Nandito lang siya. Dadaan muna kayo sa akin na parang papatulong ka. Punta. Kakalad ka rin ko papunta sa attorney para tulungan mo. Ay, ganun. Ganun talaga. Yun talaga eksena ko. Tutulungan mo. Tulungan mo, attorney. Tulungan mo. Kailangan ba? Kailangan talaga, attorney. Hindi, ayoko na sa earth. Malapit na ang Holy Week. Kailangan talaga ng penitensya. Wala namang ganyanan. Magbabago ako ng religion. Pwede. Excuse me. Ice cream. Mag-init dito. Alam mo na naman siya. Si Boklo. Padala kayo ng ice cream. Yung makakapagpadala ng ice cream dito sa TMD para hindi tunaw o lusaw. 10 yung calendar. Dapat mabilis dapat nandito na. Maraming, earlier on, yung isang kaibigan, isang follower, nagpadala po ng isang katutak na pizza. Thank you, Victor. Ayaw niya magpasabi ng totoo o buong pangalan niya. Victor, attorney? Si Victor. Magtanggol ang Pinadala. Tapos
Tawa ako kasi nagpadala siya ng ilang pizza. Tapos merong isa, yung parang quadruple cheese pizza. Yes, tapos may note doon na nakalagay, not for Attorney Trixie. Was Happy New Year 2019. So, tinginan kami ni Boss Conrad kanina at sabi ko, I don't care what's in the note. Akin yan. Alam niya, gusto ko ng cheese. Hindi totoo yan. Tinatwal niya ako. Yung pala, nagkamali naglagay ng, ng sulat. Dapat pala ang nakalagay nun is, note for Trixie. Note. Hindi yung not for Trixie. Kita mo a difference one letter makes. Mag-iingat sa spelling. Yeah. So, ang naalala ko lang na padala sa atin dito, attorney, yung talagang personal na binigay yung ice candy. Diba? Sana may mga pakain. Tapos dito, pwede tayo mag-ihaw dito. Ay, talaga? Dito, attorney, diba? Tapos maglagay tayo ng fish pan. Tapos nanghuli tayo ng isda. Manghuli tayo ng isda? Dito, attorney, may kwan tayo dito. May lagoon. may ganyan tayo. May butas tayo dito. Mukhang makahuli ka ng balyena. Ay. Lalim So, anong kwan ba natin, attorney? Ano pa yung mga issues ngayon dito? Actually, tayo yung issue ngayon. Bakit ganun? Ay, diba number one rule na hindi tayo dapat ang binabalita? Hindi tayo reporter. Pwede tayo yung balita. Tignan mo si Madam Mocha, di ba? Gusto niya talaga, ambisyon niya talaga maging journalist. Kaya ang sipag talaga ni Madam Mocha mag-vlog. Wala talagang makalapit sa kanya. Kaya hindi ka magtataka kung bakit 5 million yung following ni Madam. At lumalaki pa rin. Nasa 5.7 na siya, di ba? 5.7. Pero may nagsabi sa amin talaga, ang dami kasi nagpa-follow sa kanya, attorney. Ngayon, na talagang sinusubaybayan nila yung numbers ng kanya, yung mga posts niya, tapos itong mga followers niya, numbers of followers niya, biglang magko-comment sa akin, bakla may ginagawa ang kabilang kubol. Biglang nabawasan ng 70,000 si Madam Mocha. Hindi naman nagiging ganyan dati na para 70,000? Yes, attorney. Dapat sinecheck din ni Madam Mocha yan. Madami kasi mga baklang kuneho sa akin na nagkukuhan, attorney. Nagchichismas sa akin. Tapos ayun, sabi na, hindi naman ganyan dati, hindi siya nababawasan kahit magkaroon siya ng issue. Bakit nagkaroon ng bawas na ganyan? So, may ginagawa nga talaga. Gagaling din talaga ng mga to. Taga-investigador talaga itong mga baklang kuneho at saka baklang manok. Rambutan na to. May mga alam nyo, love na love namin yung mga followers namin dun sa mga nakikinig na hindi pa nagpa-follow. Ano yung Facebook mo dun? Ayan, Andrew Olivar. Ayan. Talaga? Yes, Andrew Olivar po. Tsaka yung page ko po, Andrew Olivar Bakla. Yan. Yan, may ganun. Seryoso, may bakla. Naka-follow ako pero hindi ko napansin yung buklo. May ganun talaga po. Ang gumawa po talaga ng account ko ay si Kwan. Yung si Sir, si Cancio. Si John Cancio. Ang ganda ko, diba? John Cancio talaga. Hello, Sir John Cancio. Parang designer label, no? Tapos nagtataka lahat ng tao. Sino yun? Ay, kung yun, anak ng magaling talaga na choreographer na si... Ay, talaga? Yung sa Sex Bomb. Parang, huwag mo ko tatanungin sa mga ganon. Anong alam ko? Di ba galing mo sumayaw nga dati ng Sex Bomb, attorney? Ako ba yan? Di ba spaghetti, di ba? Hindi mo kilala si John, si Kwan. Madam Cancio. Nakikita kita gumaling. Frustrated nga si Madam Mocha sa akin. Di niya ako kayang pasayawin. Kasi ballroom lang alam ko. Ay, isa nga dyan. Pakisali si Boss Winner. Ay, may gano'n. Sige nga, go, get em. Ikaw, sayaw. Buti na lang, yung camera namin kasi, static. Kaya kung tumayo ako dito, hindi niya na ako makikita. So, di ba? Huwag na lang. Joy Cancio, yung choreographer. Yes. Ay, oo, sikat si Ma'am Joy. Oo, si Ma'am Joy, sikat sa showbiz and entertainment circles. Pero kung tatanungin niyo ako kung anong tungkol sa Sex Bomb dancers, alam ko lang nasa, Itbulaga ba? Wala na sila, attorney. Daisy Shere. Namiss ko na to. Ay, talagang bakla talaga. Naging bakla talaga dahil sa Sex Bomb Parang kanina pati yung mga terms na ginagamit ko, heritage na yun. Sabi ko ba naman pagkatapos ng patalastas.
Ilocano pa yun, Atty. Di pa talastas. One. Ano ba? Hindi mo ako mababenta sa inyo. Pero wala ka, pag sinabi niyong magsalita ako, pag tinanong niyo lang, marunong ka mag-Ilocano, basit laing. Pagkatapos, tapos na, naubos na yung alam kong salitain sa Ilocano. Pero, hindi ako mababenta. Magaling ka rin ba, Atty. Magbisaya? Hindi talaga. Ayan, si Atty. Ahmed. Ay, magaling talaga siya. Ayan nga po, ngayon sa Bisaya, di ba, na malapit na rin pala yung prosesyon din po ng Santo Niño. Di ba, piyesta ng Santo Niño? Sinulog. So, hello sa mga Sinulog sa Cebu. Pero ang piyesta ng Tondo, Enero din. Ay, ganun po. Tapos na ba ang piyesta ng Tondo? Hindi pa. Hindi pa. So, ang patron kasi, ang patron kasi ng Tondo is the Santo Niño. Pero alam niyo ba na ang Tondo is a very old city. Yeah. Naging distrito na lang yan ng Manila. Pero dati, it's the Kingdom of Tondo. Long time ago, actually, during the 1800s, yung mga mayayaman ng Manila, dyan po nakatira sa Tondo. So, iba na yung image ngayon ng Tondo, ha? At, hindi naman natin basta nagbago na siya. There's a big fire before. Kaya yung mga lumang yan ng mga bakla, Atty. Ay, ganun? Sa Tondo. Alam baklaran. Hindi, nandyan ang mga pinakagwapo na mga lalaki. Sige, naniniwala ako doon. Totoo naman yan. Madaming gwapo dyan. Sarap tumambay. Okay, sabi ni Atty. Ahmed, January 15, Pitseñor. Yeah, Pitseñor. Sa Cebu. Kasi, piyesta ng Santo Niño. Santo Niño. So, ang Basilica de Santo Niño ay nasa, sa Cebu. Basilica Minore de Santo Niño. Ano siya, heritage church niya. Alam mo ba, yung totoong lumang Santo Niño, hindi yun yung naka-display. Yung malapit sa main altar. Yung lumang Santo Niño nandun sa basement, nakita na namin dati. Nasa care ng mga Augustinians. So, sana one of these days, may mga, makita nyo rin, masilayan nyo yung totoong, yung lumang, yung Santo Niño. Ang dami kasing mga Santo Niño, Atty. Di ba mayroon yung Santo Niño na negro, ganyan, yung itim, tapos meron din yung parang payaso, parang siya, yung may hawak siya na, basta yung mga hubad. Ayun, anting-anting yun, Atty. Yung hubad na Santo Niño, para panggayuma. Anong tawag doon? May pangalan yan yung Santo Niñong hubad. Atty. Mga Santo Niño. Sabi ni Ma'am Emelda Pabon, tinagyang sa Iloilo, January din, alay sa Santo Niño. Tapos every third Sunday, sabi ni Eric Tan, ng January ang sinulog. Sabi ni Jessie Van Bar, tignan natin kung tama yung accent ko, ha. Teka, na lumala. Nawala yung sinasabi ni Sir Jessie. Ayun. Sayon Ramagbisaya. Sulay. Naku, tama. Mami ako, nasabi ko? May alam ako na dasal ng mga Bisaya. Gusto niyong dasalin ko, okay lang ba? Ay, seryosin mo yan, bro, ha? Ito. Okay. O Dios, Amahan Maria, Sanctissima, sakpon ug kaybon sangtas nga bendisyon, iluwas ug ipagawas ang kadautan sa akong lawas. Ayan. Yun lang alam ko na Bisaya. Istoryahi, di ba? Yawa, tama ito si Ma'am Bonita Bisnar Michael. Ma'am ba? Boklo, Santo Niño Palaboy. Santo Niño de Palaboy. Sa iba kasi, Santo Niñong hubad. Ang tawag nila. Ano yan mahahanap niyo yan sa Quiapo. Maliit na Santo Niño na wala nga kasuotan siya. Pero ginagamit ng mga antingero. Ano yan? Proteksyon ng... Hindi, Atty. Panggayuma. Ay, panggayuma. Kaya kapag wala kayong mga single kayo, di ba, hindi nyo na kailangang mang-ahas. Di ba, mang-agaw. Kaya nyo manggayuma. Paakitin. Ayun. Subukan nyo dito kay Buklo. Hindi tumatalabang gayuma sa kanya. Kaya itong siguro si Jobber, no, Atty. Talagang tinatad niya talaga, binaunan niya talaga sarili niya ng mga panggayuma talaga. Ako happy ako for her na ikakasal siya. I'm happy sa'yo. Sana mabuntis ka agad. Ay! No? May maternity leave ka para hindi ka namin makikita.
Bilisan yung maternity leave. Sana pumasa na yung maternity leave law na magiging 100 days na. Ang maternity leave hindi pa napapasa eh. Kasi isa yun dun sa natapos ng House pero hindi natapos ng Senado. So marami pa tayong mga batas na hindi na ituloy. Ito na ngang budget pa lang, hindi nga nila natapos. Pero may tuloy na tuloy, attorney, yung yung work at home. Meron na, no? So, yung mga nanay dyan, nabuntis, pwede na kayo magtrabaho sa bahay. Yung mga walang attorney, like yung mga call centers, mga ganyan, yung mga kailangan lang talaga ng computer. Ilan naman trabaho, yung mga, antag dito, yung trabaho lang talaga na work at home. Alam nga naman yung nagtratrabaho ko sana sa Jollibee, tapos sa work at home, gano'n. Sabi ni Mackay Suzuki, Mackay Suzuki, Santo Niño sa Pandakan, puto sa tindahan. Hindi ba kinakanta yan? Kapareho siya nung Santa Clara. Kita mo to? Ba't biglang bumagsak? Ang bigat ko na yata. Sabi ko sa'yo kita mo, pahiwatig na yun, nahulog yung sinampay mo, yung sampayan mo. Mabigat na yata talaga. Salamat, Boss Wenel. Napahiwatigan mo na naman. Natigil-tigilan na nito yung puto. Ganyan na lang tayo para walang disgrasya. Ako ni Boss Wenel. Ako lang yata yung magulong ganito, attorney. Ganyan ang ganyan. Upo Hindi naman si Ron Poblete, di ba? One of the first episodes dito sa Tambayang Mocha. Ang dami namin! Kompleto tayo noon. Ikaw, ako, si Mocha, si Banat Bay, si Attorney Ahmed, si Ron Poblete, nandito din. Nandito siya. Ay, nasa kanto siya. Nasa may edge siya ng doorway. Ayun, tuloy-tuloy siya hanggang sa... Kumakanta pa ako noon. Tapos, so, naalala ko. Naaliw siya, tapos ganyan, kanta-kanta ako. Tapos, biglang pagtingin ko doon, may nakabulagta na doon. Ako naman tawa dati ako. Nawala siya sa camera. Tinitignan ko yung yung monitor. Pagkatapos ko, nasa na si Ron? Akala siguro niya, attorney, may roving na camera. Sinundan niya siguro. Static yung mga cameras namin yan. Itong si Drew. Kaya lang, naalala ko nung time na yun, si Drew lang yung tumawa. Oo. Talaga. After nun, attorney, nakarma naman ako. Nilagdat ako. Ito ngayon, nahulog ka pa. Nahulog. Tapos hindi na bumalik si Ron dito. Balik ka na. Yun din sabi ni Junilyn Carig. Tinawanan mo nun si Ron. Alam talaga. Kaya, ang mabuting ibinabato mo, mabuti rin ang babalik sa'yo. Kapag balahura ang binato mo. Oo. Exception dyan, mga minamahal nating mga taga-subaybay, ay ang mga public figures and especially government officials. Yes. We can be harsh with them. Pwede natin yung ginagawa ni Drew kay Madam Lenny. Yan. Pagka public officials, talaga may obligasyon tayo na batikusin sila. Kaya kahit tayo, naiinis dun sa mga bumabatiko sa mahal nating Panginoong Paul Master Duterte, kahit naiinis tayo, kahit kailan, hindi natin wini-wish na may masamang mangyari. Hindi kaya nung kabilang parlor, nakikita mo, di ba meron silang mga sana mamatay na, may mga ganon sila. Hindi tayo ganon. Balahura lang tayo. Pero kung insultuhan tayo. Social media has few rules. Pero meron din libel. Ito yung difference. Kapag public official ka, o kaya public figure ka, mas mataas yung evidentiary requirement. Ibig sabihin, kailangan patunayan mo na malisyoso yung pagkasabi. Pero kapag private citizen, private na hindi, mas mababa yung evidentiary requirement. Ito ngayon yung problema. Kapag yung mga vloggers, may kasikatan na, public figures na rin kami. So, bawal ang pikon. Yun lang nga. So, if you can dish it out, you have to be able to take it. Kami ni Drew, tigas na ng mukha namin. Compliment yun sa kutis mo. Ganun ba? Okay, yung compliment yun. So, pag-isipan ko muna kung okay yun. Okay. So, sabi na, binibilangan tayo ng minuto. Sabi ni Maria Angela Kahindig, last 2 minutes. Ito basketball game.
Okay, pero gayon pa man, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay ngayong araw na ito dito sa Tambayang Mocha at Drew. Last words, Drew? Ayan. For the week, ha? For the week. For the week. Ay, bakit maraming may nililingaw natin? Ayan, maraming salamat po sa mga nakinig ngayon at magbabalik po kami sa Lunes. Ayan, sana po magsama-sama tayo at supportahan niyo pa rin ang Tambayang Mocha at Drew, pati na rin ang AA Kasosyo Party List ni Madam Mocha. Kakalimutan, AA Kasosyo, number 181 sa Balota. Yes. Susunod na programa natin in the Heart of Business kasama si Ronnie Merck at Maru Sarne. Sa ngalan ni Mocha Uson, Drew Olivar, Ahmed Paglinawan, Panat Bay at ako po si Trixie Cruz Angeles. Maraming salamat at sinamahan niyo po uli kami ngayon. Next week, 8 to 10 a.m. Karambola, 12 to 1, Tambayang Mocha at Drew. See you. Happy weekend, everybody. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.